Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay darako na tayo sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At ngayon ay i-recap ko lang po ang magbabasa sa gabi ito. Ngayon ay nasa Ezekiel chapter 39 na po tayo. Ang magbabasa sa chapter 1 to 10, Sister Flora. 11 to 20, Sister Josie. 21 to 29, Sister Mildred. Ang closing prayer po natin si Sister Cristel at ako po ang host at opening prayer for tonight. Ngayon ay darako na tayo sa ating pangunahing panalangin. Hallelujah, glory to God, glory to worship your name, Panginoon o God. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon o God. Lord, sa gabing ito, Panginoon o God, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan na ipinagkakalob mo sa bawat isa sa amin, o God. Salamat po, Panginoon, o God, sa iyong dugo na binayubay sa amin, Panginoon, o God. Lord, we lift you up, O God. We honor you, we adore you, Panginoon God. Sa gabing ito, nagpapasalamat po ako dahil kami po'y nagtipon-tipon muli, O God, upang basahin ang iyong salita, Panginoon God. Lord, panalangin po namin, O God, na ikaw po ang maggabay, Panginoon, O God, sa aming pagbabasa, O God. Bigyan mo po kami, Panginoon, O God, ng wisdom, knowledge, and understanding, O God, upang sa ganun maintindihan po namin, O Lord God, ang bawat salita mo, O God. Lord, Panginoon, O God, buksan mo po, Panginoon, O God, ang aming patuloy mong buksan at hipuin ang aming mga puso, Panginoon, O God, na ikaw ang sa'yo lamang kami sasandigan, Panginoon, O God. Ikaw lamang, Panginoon, O God, ang aming sasambahin at pupurihin, Panginoon, O God. Nawa, Panginoon, O God, na patuloy kang kumilos sa bawat isa sa aming Panginoon God. We do pray also, O Lord God, na pagpalain mo't gabayan ang mga kasamahan po namin na wala sa gabing ito, O God. Alam po namin na may mga kadahilanan, O God, Panginoon, O God. Ikaw po, O God, ang mag-guide sa kanila, O God, saan man sila pumaroon, O God, at ano man ang ginagawa nila sa araw pong ito, O God. I-bless mo po, O God, ang mga people mo, Panginoon, O God. I-bless mo, Panginoon, O God, ang bansang Pilipinas, ang bansang Israel, Panginoon, O God. Sinabi mo po, Panginoon, O God, na you bless the Israel, ang bansang Israel. At Lord, naniniwala po kami ang Pilipinas ay isa sa mga worshiping nation, Panginoon, O God. So, labis na pagpapasalamat po, Panginoon, O God. Lord, ang hinaing banal, sa iyo po namin, O Lord God, binabalik ang lahat ng papuri, O God, at pagsamba, Panginoon, O God, sa inyong dakila, O God, at matamis mong pangalan, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos mula sa Ezekiel chapter 39, ang pagbagsak ng Gog. Verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa Gog. Sabihin mong ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pangunahing pinuno ng Meshek at Tubal. Babalik rin kita at mula sa dulong hilaga ay itataboy sa kabundukan ng Israel. Pagkatapos, aagawin ko ang pana at mga palaso sa iyong mga kamay. Ikaw at ang iyong buong hukbo ay malilibol sa kabundukan ng Israel, pati ang makapal mong tauhan. Ang inyong mga bangkay ay pababayaan kong kanin ng mga ibon at lapain ng mababangis na hayop. Sinasabi kong mabubuwal ka sa kaparangan. Lilikha ako ng sunog sa Magog at sa baybayin ng dagat. Ang lugar na hindi dating nakakaranas ng gulo, sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ipapakilala ko ang aking pangalan sa gitna ng bayan kong Israel at di ko na pababayaang malapastangan ito. Sa gayoy makikilala ng lahat ng bansa na ako si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Sinabi ni Yahweh, dumarating na ang araw ng kaganapan ng mga bagay na ito. Pagkaganap ng mga bagay na ito,
Ang mga tagalunsod ay lalabas ng bayan upang gawing panggatong ang makapal na gamit pandimma, pananggalang, pana, palaso, punyal at sibat. Ang daming ito ay magiging sapat na panggatong sa loob ng 7 taon. Verse 10, hindi na sila kailangang mangahoy sa bukid o sa gubat. Ang mga sandatang iyon na ang kanilang igagatong ang mangyayari, sasamsaman nila ang sanay mananamsam sa kanila. Ang Panginoong Yahweh ang maisabi nito. Amen. Sinabi pa ni Yahweh, sa araw na yaon, ang Gog ay bibigyan ko ng isang libingan sa Israel, ang lambak ng manlalakbay sa silangan ng dagat na patay. Doon siya ililibing pati ang makapal na tao kasama niya. Ang libingang ito'y tatawaging lambak ng hukbo ng Gog at lilihisan ng mga manlalakbay. Sa paglilibing lamang sa kanila, mauubos ang 7 buwan bago mailibing ng mga Israelita ang lahat ng bangkay. Lahat ng tutulong sa paglilibing ay pararangalan sa araw ng aking tagumpay. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagkaraan ng 7 buwan, magtatalaga kayo ng isang pangkat upang patuloy na maghanap at maglibing sa mga kalansay na hindi pa naililibing para malinis ng lubusan ang lupain. Sino man sa kanila ang makakita ng kalansay, lalagyan niya iyon ng tanda hanggat hindi nadadala sa pinaglilibingan kay Gog at sa kanyang mga kasama. Isang malapit na bayan ay tatawagin ang hukbo ng Gog. Gayon ang gagawin ninyo upang ganap na malinis ang lupain. Sinabi pa ni Yahweh, tao, ito naman ang sabihin mo sa lahat ng uri ng ibon at hayop. Hali kayo at magpakabusog sa handog na itong inihanda ko sa inyo. Isang malaking handa sa mga bundok ng Israel. Magpakabusog kayo sa laman at dugo. Kanin ninyo ang laman ng mga mandirigma at inumin ang dugo ng mga pinuno ng daigdig. Ito ay siya ninyong pinakatupang lalaki, kordero, kambing, toro at baka. Magsasawa kayo sa taba at malalango sa dugo. Dito sa maraming handog na inilaan ko sa inyo. 20, sa dulang ko'y mabubusog kayo sa kabayo at mandirigmang sakay ninyo at sa lahat ng uri ng kawal. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Amen. Amen. Verse 21, at aking pararatingin ang aking kaluwalhatian sa mga bansa at makikita ng lahat ng bansa ang aking kahatulan na aking inilapat at ang aking kamay na aking binuhat sa kanila. Sa gayoy malalaman ng sambahayan ni Israel na ako ang Panginoon na kanilang Diyos mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. At malalaman ng mga bansa na ang sambahayan ni Israel ay pumasok sa pagkabihag dahil sa kanilang kasamaan, sapagkat sila'y nagsisalangsang laban sa akin at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila. Sa gayoy ibinigay ko sila sa kamay ng kanilang mga kaaway at silang lahat ay nangabuwal sa pamamagitan ng tabak. Ayon sa kanilang karumihan at ayon sa kanilang mga pagsalangsang, ay gumawa ako sa kanila at kinubli ko ang aking muka sa kanila. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ngayoy aking ibabalik ang Hakob na mula sa pagkabihag at maaawa ako sa buong sambahayan ni Israel at ako'y magiging mapanibughuin dahil sa aking banal na pangalan. At sila'y magtataglay ng kanilang kahihiyan at ang kanilang lahat na pagsalangsang na kanilang isinalangsang laban sa akin. Pagka sila'y nagsisitahang tiwasay sa kanilang lupain at walang tatakot sa kanila. Pagka sila'y aking nadala ulit na mula sa mga bayan at mga pisan na mula sa mga lupain ng kanilang mga kaaway, at ako'y inaring banal sa kanila sa paningin ng maraming bansa.
at kanilang malalaman na ako ang Panginoong nilang Diyos sa pagpapasok ko sa kanila sa pagkabihag sa gitna ng mga bansa at sa pagpipisan ko sa kanila sa kanilang sariling lupain. At hindi ako mag-iiwan sa kanila ng sino paman doon. Verse 29, hindi ko na naman ikukubli pa ang aking mukha sa kanila, sapagkat binubuhusan ko ng aking espiritu ang sambahayan ni Israel, sabi ng Panginoong Diyos. Amen. Ang Diyos ang magdagdag ng pagpapala sa pagbabasa ng kanyang salita. Amen. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama, salamat po sa inyong mga salita na naihayag. Salamat, Panginoon, na ito po'y malaya namin na naririnig, Panginoon. Salamat, ito po ay aming nauunawaan dahil pinagkalooban niyo po kami ng banal na espiritu upang malaman po at maunawaan ang inyong banal na salita. Hindi niyo po ito ipinagkait sa amin, Panginoon, bagamat kami po yung mga hintil, Lord, hindi man kami pinili, Panginoon, Lord God, sa aming pananampalataya sa inyo, Jesus, sa inyong habag at grasya. Panginoon, Lord, kami po ay napabilang sa inyong mga pinili, Panginoon. Kaya't may karapatan na po kami, Panginoon, may autoridad na kami, Panginoon, bilang tagapagmana ng inyong kaharian sa langit. Kaya't maraming salamat, Ama, sa mga salita na naririnig po namin, Panginoon. Nagkakaroon po kami, Panginoon, ng babala, Panginoon Lord, pagtutuwid, Panginoon Lord God. At hindi po kami, Panginoon Lord, mga maliligaw, Panginoon Lord, o hindi po kami madaling matutokso ng kalaban dahil nalalaman po namin ang katotohanan, Ama. Salamat o Diyos, Lord, maging sa bansang Israel, tunay nga po, Panginoon, na tapat kayo sa inyong mga pinili. Sa sambayanang ito, Panginoon, na mula pa noon, o God, Lord, binabantayan nyo na sila. Hanggang ngayon, Panginoon, patuloy nyo po silang pinoproteksyonan, Panginoon. Lord, salamat sa pribilehiyo, Panginoon Lord, na sa aming pong pananahan dito sa Israel, Panginoon Lord God, ay nawi-witness, nakikita namin, Panginoon, na buhay ang inyong salita at tunay na buhay ang Diyos ng bansang ito, Panginoon Lord God. Kaya't ang naisaad sa banal, naisaad, nakalaan, Panginoon Lord, nakasulat sa banal na aklat, ay totoo, Panginoon Lord, at ito po ay magaganap, Panginoon Lord God, na kahit ang hari ng kadiliman ay hindi po ito mapipigilan dahil makapangyarihan ka, Ama. Salamat o Diyos, Lord God, na sa mga salita na naririnig at naibabahagi po, Panginoon, ay magkakaroon po ang bawat isa ng pananampalataya na kasing tibay ng bato, Panginoon, na hindi po basta-bastang matitinag ng anumang bagyo, Panginoon Lord God. Thank you, Jesus, O God. Pagpalain niyo po ang bawat nakakapakinig, Panginoon Lord, at makakapakinig pa ng mga salita na ito. Nang sa gayon ay makilala ka ng buong mundo, maihayag ang kapangyarihan mo, ang kadakilaan mo, at ikaw ang mapapurihan, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. Amen. Truly indeed, kapag tayo'y mananampalataya at naninindigan sa ating Panginoon, ang pananalig natin ay kumbaga magtatayo tayo ng isang tahanan na ang tahanan natin ay magtatayo tayo sa bato, hindi sa buhangin. Ganyan din ang pananampalataya natin na matibay, matatag. Basta sa ating Diyos na buhay lang tayo mananampalataya. At muli, bukas magkikita tayo ulit sa Ezekiel chapter 40. Good evening, Philippines. Good afternoon, Israel. See you tomorrow and God bless.